The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. That very day, the first day of the week, two of Jesus' disciples were going to a village 7 miles from Jerusalem called Emmaus, and they were conversing about all the things that had occurred. And it happened that while they were conversing and debating, Jesus himself drew near and walked with them. But their eyes were prevented from recognizing him. He asked them, "What are you discussing as you walk along?" They stopped, looking downcast. One of them, named Cleopas, said to him in reply, "Are you the only visitor in Jerusalem who does not know of the things that have taken place there in these days?" And he replied to them, "What sort of things?" They said to him, "The things that happened to Jesus the Nazarene, who was a prophet mighty in deed and word before God and all the people. How our chief priests and rulers both handed him over to a sentence of death and crucified him. But we were hoping that he would be the one to redeem Israel. And besides all this, it is now the third day since this took place. Some women from our group, however, have astounded us. They were at the tomb early in the morning and did not find his body. They came back and reported that they had indeed seen a vision of angels who announced that he was alive. Then some of those with us went to the tomb and found things just as the women had described. But him they did not see." And he said to them, "Oh, how foolish you are! How slow of heart to believe all that the prophets spoke. Was it not necessary that the Christ should suffer these things and enter into his glory?" Then, beginning with Moses and all the prophets, he interpreted to them what referred to him in all the scriptures. As they approached the village to which they were going, he gave the impression that he was going on farther. But they urged him, "Stay with us, for it is nearly evening and the day is almost over." So he went in to stay with them. And it happened that while he was with them at table, he took bread, said the blessing, broke it, and gave it to them. With that, their eyes were opened, and they recognized him, but he vanished from their sight. Then they said to each other, "Were not our hearts burning within us while he spoke to us on the way and opened the scriptures to us?" So they set out at once and returned to Jerusalem, where they found gathered together the 11 and those with them who were saying, "The Lord has truly been raised, and he has appeared to Simon." Then the two recounted what had taken place on the way and how he was made known to them in the breaking of bread. Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Shout out sa mga kapatid nating OFW. Ang pulang laso na ito ay lagi naming pagpupugay sa inyo. Salamat din po sa mga nagpapakatinong alagad ng batas, Navy, Police, Sundalo. Salamat po sa sakripisyo. Sa mga guro, salamat din po sa inyo. Gaano nga ba kahalaga ang pag-asa, hope, sa buhay natin? Well, let me tell you this. Hope is not just as important as something in our life. Hope is everything in our life. Ang pag-asa ay hindi lamang kasing halaga ng anumang bagay o sinumang tao sa buhay natin. Ang pag-asa
ang siyang lahat-lahat sa buhay natin. Kasiyanin mo ang kung ano man o sino man sa buhay mo, kung mawawalan ka naman ng pag-asa. May mga ganyan. May pera naman, may kasikatan naman, napapaligiran naman ng pamilya. Pero nagpapakamatay. Bakit? Nawawalan ng pag-asa. Lagi natin sinasabi habang may buhay may pag-asa, pero pwede ring baligtarin yan. Habang may pag-asa, may buhay. As a matter of fact, may mga tao ngayon, ang problema, hindi naman buhay eh. Gumagalaw naman, humihinga naman, wala namang sakit. Ang problema, pag-asa. Kaya para na rin silang nagsisimulang mamatay, sapagkat ang pag-asa ang siyang nagbibigay buhay sa ating buhay. Kaya dapat meron tayo lagi nito. Ganon kaimportante ito. Ano man ang mangyari, dapat huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Kung inaalagaan natin ang buhay natin, alagaan din natin ang pag-asa natin sapagkat ito ang siyang bubuhay sa atin anuman ang mangyayari sa buhay natin. Noong 1950s, meron nga doon nag-experiment ng ganito. Ang experiment sa mga daga na inilagay sa isang container na puno ng tubig from which they could not really escape. Few minutes, nasa-sense na ng mga daga yun eh. Na kahit anong gawin nila, they could not escape from it. Alam po ninyo, in just a matter of 15 minutes, they gave up, they drowned. Pangalawang eksperimento, ganun pa rin ang setting. Doon pa rin yung container from which the rats could not escape. Kaya lang sa pangalawang experiment, meron ng variation. Nang makita ng mga nag-eksperimentong doktor noon na mag-give up na, malulunod na, kasi nararamdaman ng mga daga, wala na talaga ito, hindi na makatatakas pa. Yung at the brink of giving up, at the brink of drowning, inahon nila yung mga daga. Pinatuyo, pinamahinga. At saka, ibinalik uli sa tubig. Alam po ninyo kung gaano ang tinagal ng mga dagang ito sa pangalawang eksperimento kumpara sa mga naunang 15 minutes lang ay bumigay na 60 to 81 hours. Yes. Ganong kahaba yung paglangoy-langoy nila. Ganon kahabang oras ang tinagal nila. Ano ang sekreto? Yung pagsagip sa kanila noong una. Yun ang wala mang isip, nagbigay sa kanila ng pag-asa. Kaya langoy pa rin sila ng langoy kasi umaasa sila, sasagipin uli sila. That kept them going. Siguro ito yung mga dagang habang lumalangoy, hindi nawawala ng pag-asa. Kasi nga, umaasa sila, sasagipin uli sila. Baka kumakanta pa sila. Wag mong isipin yan, my friend. Away ng tao at dagay magdidien. Alala niyo pa yon? So, yun ang sikreto. Ganon kahalaga ang pag-asa. Hope keeps us going in life. Kasi ang pag-asa, ang siyang nagsasabi sa atin, okay lang yan, go lang. Huwag kang mag-alala. May mangyayaring maganda. Pero katulad ng pinapakita rin naman sa eksperimento, kung bakit nagkaroon ng pag-asa yung mga daga, kasi nga sinagip sila. Our hope is still based on something. Hope is not just an ordinary thing that comes out randomly. Halimbawa, gusto ko magkaroon ako ng pag-asa. Matik, magkakaroon ka na ng pag-asa? Walang ganon. It grows from something deeper. Hope grows
from faith. Hope is built on faith. Nagtitiwala yung mga daga doon sa mga doktor na sasagipin uli sila. Kaya sila may pag-asa. So, hope is built on faith. Ang sabi nga nung isang sikat dating judge na yumao na, hope grows wherever faith is planted. Kung saan tinatanim ang pananampalataya, namumunga ito ng pag-asa. So kung walang pananampalataya, walang pag-asa. Tingnan po ninyo sa mabuting balita. Nawalan ng pag-asa ang mga disipulo ni Kristo. Bakit? Kasi nawalan sila ng pananampalataya. Yan yun. Sabi nila dito, but we were hoping. Past tense. Hindi sinabing, but we are hoping. May mangyayari pa. No. Past tense. We were hoping that He would be the one to redeem Israel. Then sabi nila, patungkol pa rin kay Jesus, who was a prophet. Was, past tense na naman. A prophet. Ordinaryong propeta lang. Hindi sinabing, He is the prophet. The prophet. He is the prophet. Nakita nyo? Bumaba talaga ang pananampalataya nila kay Kristo. At sa pagsalsad ng kanilang pananampalataya, sumadsad din, nawala din ang kanilang pag-asa. Kaya kung aalagaan natin ang pag-asa natin, alagaan natin unang-una ang pananampalataya natin. Patatagin natin. Palalimin natin. Payabungin natin. Sipin po ninyo, yung pananampalataya ng mga disipulo, okay naman eh. Tama naman. Sabi nila dito, who was a prophet, mighty in deed and word, before God and all the people. Siya isang propeta makapangyarihan sa salita at sa gawa, sa harap ng Diyos at ng mga tao. Tama lahat ng ito. Tama yung pananampalataya nila, pero kulang. Kulang na kulang. Anong sabi ni Jesus sa kanila? Ano't hindi nyo mapaniwalaan ang lahat ng sinasabi ng mga propeta tungkol sa akin. At anong sabi dito? He interpreted to them what referred to Him in all the scriptures. Ipinaliwanag niya sa kanila ang lahat ng sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa Kanya. Bakit lahat? Yun nga kaya nga kulang ang pananampalataya ng mga alagad. Hindi malalim, hindi solid. Bagamat tama naman. Kasi ang pinaniniwalaan lang nila, yung mga sinasabi sa banal na kasulatan, tungkol kay Kristo na hari, tungkol kay Kristo na propeta, tungkol kay Kristo na makapangyarihan sa salita at sa gawa, tungkol kay Kristo na Diyos. Ayaw nilang paniwalaan yung mga sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa Kanya na maghihirap at mamamatay. Yun ang problema. Parang yung iba sa atin na parang hindi narinig o nabasa. Ang sabi ni Jesus, magbubuhat tayo araw-araw ng krus. Ang sabi sa Biblia, susubukin talaga ang pananampalataya natin. Ang sabi ni Jesus na kung anong nangyari sa Kanya, mangyayari din sa atin talaga. Kung bakit kapag mayroon tayong problema, ilan yung nakakausap kong ganyan. At ang sinasabi ko na lang sa magandang paraan, sister, brother, di ba sinabi naman sa atin ng ating Panginoon, magbubuhat talaga tayo ng krus. Ito na krus mo. Ba't ayaw mo tanggapin? Hindi po yan ang pagpapalalim. Hindi po yan ang pagpapatatag. Hindi po yan ang pag-aalaga ng pananampalataya. Pagpatay yan ng pananampalataya. Sapagkat alam naman natin, hindi mangyayari na mawawalan tayo ng problema. At kailangan natin lahat ng sinasabi ng banal na kasulatan para magbigay ng kahulugan sa anumang problema ngayon.
Fortunately, marami naman yung pagkakataong nakakukumbinsi ko, di ba? Talagang ganun. Ito yung krus mo. O di ba? Basta ang mahalaga, huwag kang mawala ng pag-asa. Ang banal na kasulatan, ang siyang magbibigay ng kahulugan sa anumang problema na ating naranasan. Yun ang magpapagaan ng ating pakiramdam at magpapatatag ng ating pananampalataya. Kasi mararamdaman at makikita natin kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay natin. Diba? Isa sa mga nagpapatatag ng pananampalataya ninyo, kapag naiko-connecta ng pare ang Biblia sa buhay ninyo, na parang kayo ang kinakausap. Ganon kasi ang Biblia. Buhay ito, salita ng Diyos ito eh. So napakalaki ng responsibilidad ng pare na kapag humarap sa inyo, hindi siya basta magkwento, hindi pa siya magpakyut, kundi sabihin talaga anong sinasabing mensahe. Buhay ang salita ng Diyos, dapat dumating sa inyong buhay. Buhay sa inyong buhay para magkaroon kayo ng pag-asa naman ang problema. Tingnan po ninyo, ang nangyayari sa mga disipulo, gumaan ang kanilang pakiramdam. Were not our hearts burning within us while He spoke to us? And while He explained to us the Scriptures? Diba? Bakit gumaan ang kanilang pakiramdam? Inando ba ni Kristo yung paghihirap niya? In-erase ba ni Kristo sa memorya ng mga alagad niya yung naging paghihirap niya, yung naging kamatayan niya? Hindi! In fact, hindi pa siya nakikilala sa puntong ito. Hindi pa nila nakikilala si Kristo sa puntong ito. Pero magaan ang kanilang pakiramdam. Bakit? In-explain na ni Jesus sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Yung pagkamatay ko, parte talaga ng plano ng Diyos. Hindi yun pagkatalo. Malaking bahagi yun ng akin at ating pagkapanalo. At yun din ang gustong gawin ng Panginoon sa atin. Ang sa pamamagitan ng lahat ng sinasabi ng banal na kasulatan, may sasakto sa atin para explain na yung disappointments natin, yung failures natin, yung mga losses natin, yung pagloloko sa iyo ng asawa mo, yung problema mo sa anak mo, yung pagkakasakit mo ng malubha, at maging ang kamatayan ng isang minamahal mo, ay hindi talaga pagkatalo, kundi po pwedeng maging malaking bahagi ng kanyang mas magandang plano sa iyo at sa mga taong mahalaga sa buhay mo. I-explain niya yun. Basta makinig lang tayo sa kanya. Katulad ng dalawang alagad, na kahit siguro nasaktan yung mga alagad sa sinabi ni Jesus, ano ba? Kaya hangal ninyo. Di ba sinabi ko na sa inyo? They stayed. Tinanggap nila. Kahit masakit yung sinasabi ng Panginoon sa kanila, sana ganun din tayo. Lahat ng sinasabi sa atin ng banal na kasulatan, tanggapin natin. Sapagkat darating ang pagkakataon, yung katotohanan ngayon ang mag-explain ng mga bagay na nangyayari sa buhay natin. God will never change our past, but will give our past new meaning. Bibigyan niya ng bagong kahulugan. Ipaparamdam at ipapaunawa niya sa atin kung paano siya kumikilos sa buhay natin. Basta sumampalataya tayo sa lahat ng mga sinasabi sa atin ng Panginoon. At kaakibat ng pananampalataya ay ang pag-asa na maiintindihan natin ito, lahat ng ito, pagdating ng araw. Pagdating ng araw, yung mga hindi natin maintindihan ngayon, explain sa atin ng ating Panginoon. Basta huwag tayong mawawala ng pag-asa kasi pag nawalan tayo ng pag-asa, hindi na natin maunawaan yan. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Sabi sa Bible, He will wipe away our tears. Alam kong may papahiran niya ang mga luha mo. Alam kong may magagawa ang Diyos kasi ipapaunawa niya ang lahat sa iyo. Hindi ka niya iniwan,
Hindi ka niya pinabayaan. Wala siyang kinalaman sa mga pangit na nangyari sa buhay mo. But you will realize He was always with you. Katulad ng dalawang alagad, palayo kay Kristo, pero sila ay nilapitan ni Kristo. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko kasi hindi siya lalayo sa iyo. Kahit pa lumayo ka sa Kanya, hanggat nabubuhay ka, alam kong di rin ng Diyos. Lalapit at lalapit siya sa iyo. Lalo na sa panahon na ikaw ay litong-lito. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y alam kong may magagawa ang Diyos. Diringgin ng Diyos ang samo. Pumikit tayo. Panginoon, tulungan mo kong mas sumampalataya sa iyo. Sa gitna ng mga problema, alalahanin, takot na nakakaharap ko. Sapagkat ang lahat ng ito ang nagpapawala ng aking pag-asa. Nawawalan ako ng gana, natatakot akong magpatuloy sa buhay ng may ligaya, ng may saya. Alam kong ayaw mong maranasan ko ito. Alam kong hindi mo rin gusto ang mga problema sa buhay ko. Pero alam kong tutulungan mo ako na malampasan ang lahat ng ito. At darating ang pagkakataon, maunawaan ko rin kung bakit ganito, kung bakit ganon. Tutulungan mo ko, Panginoon. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi Kanya iiwan. Hindi Kanya pababayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Tama, naintindihan ko. Gusto mong maintindihan. Pero sadyang komplikado, sadyang sanga-sanga na, sadyang napakarami na involved na mga tao. Basta ang mahalaga, naiintindihan ng Diyos para sa iyo. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan, sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapala ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.